Matanong ko nga to netizens, may bisyo ba ang mga asawa nyo? Like, inom, sigarilyo, sugal, ganyan. Ano pa bang mga common bisyo? Bisyo din ba ang pangungutang? Kaya sa mga single pa dyan, huwag kayong mag-settle sa may mga bisyo. Na-experience nyo na ba na mapagbuhatan ng kamay ng partner nyo? Oh, love you too. Huwag naman! How are you? Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. How are you? Kumusta tulog nyo to netizens? Ako, may times na okay, may times na hindi. May natirang salmon. Ito na lang yung breakfast ni Adrian. May konting tira si Adrian. Kainin ko na. How are you? Paulit-ulit ako to netizens. Madami akong gagawin today to netizens. Niisip ko ngayon kung ano yung una kong gagawin eh. Pag naka-on yung camera ko to netizens, alam nyo, spontaneous lang. Parang naisip ko, ayan kayo, kausap ko talaga. Face to face. Sayang lang kasi hindi kayo nakakasagot pag nagtatanong ako or pag may nakalimutan ako na sabihin, kagaya ng siopaw. Hindi ko talaga siya maisip kung anong tawag. Alam nyo ba, hinayaan ko na lang lumipas. Sabi ko, masasagot din naman to netizens pag in-upload ko na. So, nung pagka-upload ko, nakita ko, siopaw nga! Grabe, no? Nakakamiss kumain ng puto bongbong at saka bibingka. Yung after simbang gabi, yung mga tao nakapila na para bumili ng Christmas kakanin. Ay, question ko lang, nagtataka ako. Bakit tuwing Pasko lang, nagtitinda ng puto bongbong at saka bibingka? Although, ang bibingka, alam ko, binibenta na sa mall eh. Bakit hindi siya whole year round binibenta? Sa labas ng simbahan, alam niyo yun? Sa kanto. Ba't tuwing Pasko lang? Kasi yun? Christmas food, ganon. Pakisagot nga. Hindi
Hindi ba kayo nagtataka to, netizens? Tapos yung kastanyas. Ay, alam ko sagot. Bakit tuwing December lang siya binibenta? Kasi maraming supply ng kastanyas or chestnut pagdating ng autumn. So, binibenta siya ng winter. Nanggagaling ang chestnut sa mga Four Seasons countries. Kagaya ngayon dito sa Korea. Nung autumn, nagsilaglagan ang chestnuts. So, madaming supply. And alam nyo ba, ang daming nagbebenta ng grilled chestnuts sa daan dito sa Korea pagdating ng winter season. Masarap ba yon na ginigrill sa charcoal? Yes, sobrang sarap niya. Hi to netizens! Nahook ako sa panonood ng K-drama. Ano oras na? Naka 3 episodes ako kagad. Kaya ang hirap simula ng isang K-drama, pag nagustuhan mo, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Wow, kapag tumibok ang puso lang ang peg. Pinapanood ko yung As I Stood By about domestic violence. May nagtanong, common ba yun sa Korea? Yes. May mga ganong cases. Meron kaming pinapanood ni Alex na Korean show about married couples na on the bridge of having a divorce. Tapos, dun sa show na yon, gumagawa sila ng paraan para hindi tuluyang mag-divorce yung couples. Pero, pinapakita sa show yung totoong buhay nila. Tapos, yung mga hosts, magbibigay sila ng opinion nila kung dapat pa bang ituloy ang marriage or hindi na. Ganun. Kung may pag-asa pa or wala na yung relasyon. So, na-realize namin ni Alex na sobrang daming couples na strange ang relationship, ganon. May mga husbands and wives na ang strange ng personality. Tapos, nagtitinginan kami ni Alex, bigla kaming mag-smile kasi sasabi namin sa isa't isa na swerte kami that we have each other and match yung personalities namin kahit opposite kami. Alam niyo, sana may mga ganung program sa atin sa Philippines, no? Para nabibigyan ng kaalaman yung mga couples or nabibigyan ng pag-asa yung mga relasyon kung may pag-asa pa. Kabila din para pantay yung braso. Late si Alex today. Hindi company dinner, boys night out lang. So, hindi ako nag-aalala. Sa resto lang yun magiinom. Tapos,
mag-karaoke. Hindi yan pupunta sa bar. Seryoso yun. Matanong ko nga to netizens, may bisyo ba ang mga asawa nyo? Like, inom, sigarilyo, sugal, ganyan. Ano pa bang mga common bisyo? Buti na lang si Alex wala ng bisyo na stop na siya mag-smoke. Iba kasi ang nagagawa ng bisyo sa relasyon at saka sa pamilya. Nakakatakot. Kaya sa mga single pa dyan, huwag kayong mag-settle sa may mga bisyo. Sa totoo lang. Pag may bisyo sa alak, sigarilyo, hindi yun healthy. Tapos, gastos din. Yung sugal din, naku. Kahit anong gawin yung pagsusumikap, lulubog at lulubog kayo dyan. Hindi kayo makakaipon kapag ang kasama nyo ay mahilig sa sugal. Bisyo din ba ang pangungutang? Char lang. Na-experience nyo na ba na mapagbuhatan ng kamay ng partner nyo? Kay ako, never. Pero kay nanay, oo. Napalo kami ni nanay. Kasi matigas ulo namin ni ate ko. Hindi naman. Kasi ang nanay ko, alam nyo, ayaw kaming paglaruin sa labas. Kaya ang ginagawa namin ni ate, tumatakas kami. Pagmamahal yun ni nanay. Parang si nanay dati, kasi dalawa lang kami babae. Pag lumabas kami ng bahay at naglaro kami, parang feeling niya mapapariwara na kami. As in talaga, tumatakas kami para maglaro ng ate. Tapos, pwede kami maglaro. Doon lang sa loob ng bahay. Ganun ka-strict si nanay. Pagkagaling sa school, dapat may nap yan. Yung kahit hindi ka inaantok, matutulog ka talaga. Tapos, pag may araw na pumayag siyang maglaro kami, dapat bago magdilim, bago mag-alas 6. Hindi, kahit basta bago magdilim, kailangan nasa bahay na. Naku, pag naabutan ng dilim, mandidilim paningin ng nanay. Pinapagalitan niya na kami noon. Wala lang. Naalala ko nanay ko. I miss you, nanay. Kayo ni tatay. Love you. Yung mga relatives nyo abroad, simulan nyo ng kamustahin ng madalas ngayong holiday season. Kasi grabe yung pagka-homesick na nafe-feel namin talaga. May tuki. Come, mommy naman. Ano ba yan? Come naman. How are you? How are you? Say hi naman sa labo. They can see you. Paano ko pinipreserve ang garlic? Nilalagay ko lang sa sa ref. Hindi ko na to kailangan ilagay sa freezer. Hi, baby. Why are you busy? You're gonna go to academy? Bye-bye. Love you. Nagmamadali. Magluluto ako ng pansit bihon and gagawa ako ng pancake. Maya-maya ako natulutuin. Chicken cube. Para ang daming tubig. Lagay ko na yung gulay.
Okay, done ang pansit. Gawa na ako ng pancake ni Ian. Nilahat ko na yung pancake mix. Para hanggang bukas may merienda si Ian and Ina. Ito na yung pancake ni Ian. Nakikipaglaro siya with the twins. Say hi naman. Merienda tayo to, netizens. Meron pa ako gagawin bago ako magluto ng dinner. Preserve ko yung green and red chili peppers. Kain tayo pansit with Ate Dengs and Semaidi. Hindi na ako mag-dinner. Ito na dinner ko. Mga bata na lang lutuan ko ng hapunan mamaya. Okay. Tapos na ako mag-merienda. Nag-gloves ako kasi maanghang to. Ang daming nasayang na sili sa farm. Okay. Tapos na yung red. Kita nyo ba? Yan. This time yung green naman. Ang tawag sa sili in Korean, gochu. Gochu. Done. Lagyan ko ng fried garlic. Sobrang gutom daw ni Ina. Nag-extra rice. Maglalakad-lakad ako to, netizens. Ang tagal ko na ding hindi nakakapag-jogging. Wait, check natin yung temperature. Hindi ganun kalamig eh. Pero malamig pa rin. Wait lang. 8 degrees Celsius. Hindi naman ako pwedeng tumakbo kasi naka-long padding ako. Takbo ka ganyan. Pigil, parang penguin tumakbo. Late si Alex today. Ang mga kids nasa academy. So, nag-decide akong lumabas. Ang tahimik ng bahay namin eh. Merry Christmas to netizens! Daan ako sa playground, mag-swing ako.
walang patungan ng camera dito yung swing. Pero kaya na. Nakakamiss din na kasama ko sa playground si Ina and Ijun. Kaya habang maliit pa yung mga anak nyo, enjoy nyo yung moments with them. Ang bilis dumaan ng panahon. Just a snap. Malalaki na ang mga kids nyo and hindi nyo na makakasamang maglaro. I feel like running. Run to netizens! Oh, namiss ko tumakbo! May mga tumatakbo kahit malamig. So, tatakbo ulit ako. I miss this feeling. Grabe. Ang tagal kong hindi tumakbo. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Oh, thank you, Lord. Netizens. Natatawa ako kasi akala ko 8 degrees ang temperature. Yun pala, -1. Kaya nagtataka ako puro usok yung bibig ko. Sobrang lamig. Kanina paglabas ko ng bahay, hindi naman ganun kalamig. Buti na lang may hat ako. Buti na nyo. Usok pa more. Anyway, uuwi na ako to netizens. Hindi ko na kaya mag-vlog dito sa labas. Wala ako dala gloves. So, thank you so much sa pagsama sa akin ngayong araw na to. I hope that you enjoyed watching, and if you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Stay safe everyone, bye! Love you!